kamay, sabay-sabay, ikaw ay hahakbang, tatakbo, makikinig sa mga kwento. Paligid ay pagmasdan, kay raming matutuklasan. Ang kaya nating isipin, makakaya ring gawin. Sa Kinder Yes, lahat ay kasali. Sa Kinder Yes, walang mahuhuli. Magkasama sana tayo palagi. Yes na yes! Ito ang Kinder Yes. Magandang araw! Kumusta kayo? Tingnan nyo, oh. Maganda ba ang bag ko? Alam nyo ba kung bakit ako may bag? Dahil ngayong araw, mamamasyal ako. Kasama kayo! Mahilig ba kayo pumunta sa kung saan-saan? Anong lugar ang paborito niyong pasyalan? Ngayong araw, may mga pupuntahan tayong siguro'y napuntahan nyo na. Pero mas masayang mamasyal pagkasama ang mga kaibigan at kapamilya. Kaya dali, tawagin nyo na sila at sama-sama tayong mamasyal. Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Natutuwa ako ngayong magkasama tayo. Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Ako si Teacher Uno, ikaw naman si... Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Natutuwa ako ngayong magkasama tayo. Magandang araw sa'yo, anong pangalan mo? Ako si Teacher Uno, ikaw naman si... Ako si Teacher Uno, ikaw naman si... Handa na ang bag ko. Handa na rin ang baon kong tubig. At handang-handa na ako. Handa na rin ba kayo? Uy! Naririnig niyo yun? Ano kaya iyon? Hali kayo, puntahan natin. Nasaan tayo? May watawat ng Pilipinas. May mga estudyante at meron ding mga guro. Alam niyo ba kung nasaan tayo? Tama, sa paaralan. Dito sa paaralan, nag-aaral at natututo ang mga bata. Dito, iba't ibang kaalaman at kagandahang asal ang natututuhan ng mga bata. At sa paaralan din natin nakakasama ang ating mga kalaro at kaibigan. Sa Ingles, tinatawag itong school. Naririnig niyo ba yun? Anong tunog na yun? Oo nga, tunog ng ambulansya. Saan madalas nakikita ang ambulansya o ambulance? Oo, sa ospital madalas nakikita ang ambulansya. Mukhang sa banda roon papunta ang tunog ng ambulansya. Halika kayo, sundan natin. Ayun ang ambulansya at ang ospital. Sa ospital, ginagamot ang mga may sakit. Nakapasok na ba kayo sa ospital? Ako, ilang beses na rin nakapasok sa ospital. Dito rin natin madalas makita ang mga doktor at nurse. Sa Ingles, tinatawag din itong hospital. Naririnig niyo ba yun? Saan naman kaya galing ang tunog na yun? Alam niyo ba? Sigurado kayo? Mabuti pa, sundan natin ang tunog. Tara! Uy! Palengke nga! Dito sa palengke, makikita ang mga nagtitinda,
at sari-saring paninda katulad ng mga gamit sa bahay, pagkain, at kung ano-ano pa. Tinatawag din itong market sa Ingles. Nakapunta na ba kayo sa palengke o market? Medyo maingay sa palengke, no? Uy, naririnig niyo yun? Palengke rin kaya yun? Mukhang marami ring tao. Pero may naririnig akong mga sasakyan. Alam niyo ba kung anong lugar iyon? Hali kayo, puntahan natin. Anong lugar ito? Maraming tao ang naghihintay at sumasakay ng mga jeep at bus. Terminal ng sasakyan. Dito sa terminal ng mga sasakyan, dumarating at umaalis ang maraming pasahero para makapunta sa iba't ibang lugar. Tulad sa palengke, marami-rami ding mga tao sa terminal. Pero lagi mag-iingat sa mga matataong lugar, ha? Ang lakas ng mga busina ng sasakyan. Lipat tayo ng lugar. Ayan, nandito na tayo sa paborito kong lugar. Tahimik dito. May mga mesa at upuan. Alam niyo ba kung nasaan tayo? Oo, sa library. Tayo ay nasa isang library o silid aklatan. Pasensya na po. Mabuti pa, doon naman tayo sa labas. Dito, pwede mag-usap at magkwentuhan ng medyo malakas. Pwede ring maglaro at magtakbuhan. Alam niyo ba kung saan ito? Tama, nandito tayo sa parke. O sa Ingles, tinatawag din itong park. Samahan niyo ako at maglakad-lakad muna tayo rito. Magandang araw, Teacher Uno. Ano pong ginagawa ninyo? Magandang araw, Ali. Saktong-sakto ang dating mo. Samahan mo ako rito. Pwede tayong maglaro at magtakbuhan. Mukhang masaya po yan. Sali po ako, ha? Narinig niyo yun? Alam niyo kung anong ibig sabihin nun? Kwentuhan na! Kwento, kwento, lumapit halina, tayo'y magbabasa. Kwento, kwento, bibig na tahimik, tengang nakikinig. Narito na ang ating kwento, 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 kwento. Nakasakay na ba kayo sa tricycle? Nagustuhan niyo ba ang pagsakay sa tricycle? Tungkol dyan ang kwento natin. Kaya tawagin niyo na mga kasama niyo dahil sisimulan na natin ang kwentuhan. Handa na kayo? Tricycle driver ang tatay ni Loy. Halos araw-araw itong bumabiyahe para maghatid ng mga tao sa kanilang mga pupuntahan. Minsan, niyayaya ng tatay niya si Loy na sumama. Pero ayaw ni Loy. Ayoko sa tricycle. Maliit at luma. Mas gusto kong makasakay sa kotse o eroplano. Malaki at malayo ang nararating. Ang dahilan ni Loy. Napapailing na lang ang tatay niya. Babiyahe ito habang si Loy ay may iwan sa kanyang nanay. Isang araw, muling sinabihan ng tatay niya si Loy na sumama sa pamamasada nito. Sa pagkakataong iyon, hindi makahindi si Loy. May mahalagang kailangang puntahan ang nanay niya kaya't walang makakasama si Loy sa bahay. Walang nagawa si Loy.
kundi sumakay sa tricycle ng tatay niya. Huwag kang mag-alala, anak. Uuwi agad tayo sa hapon pagdating ni nanay, ang sabi ng tatay niya. Nakasimangot na sumakay si Loy sa tricycle. Ang unang pasahero ni Loy ay batang may dalang mga notebook, aklat at lapis. Hulaan niyo nga kung saan siya bababa. Tama, sa paaralan. Ang bata ay isang estudyante. Ngumiti pa siya kay Loy at nakipag-apir bago masayang pumasok sa paaralan. Ang sunod na sumakay kina Loy ay isang aling maraming kwento. Natuwa si Loy sa mga kwento niya. May bitbit na 2 malaking basket ang ali. Hulaan niyo, saan kaya siya pupunta? Sa palengke nga, ibinaba siya ni Loy sa palengke at nangako ang ali kay Loy na marami pa itong ikukwento pag nagkita sila uli. Dumaan naman si Loy sa isang subdivision at isang nurse ang pumaras sa kanila. Maraming tinanong si Loy sa nurse tungkol sa paggagamot at pag-aalaga ng may sakit. Saan kaya binaba ni Loy ang nurse? Oo, sa ospital. Sa isang malaki at malinis na ospital. Iba't ibang pasahero pa ang sumakay sa tricycle ng tatay ni Loy. Karamihan ay bumabati o nakikipag-usap sa batang si Loy. Iba't ibang lugar ang napuntahan nila. Kung saan-saan palang lugar nakararating ang tatay niya na isip ni Loy. Di lang pala kotse at eroplano ang nakararating sa malalayong lugar. Pag-uwi nila, napayakap at nagpasalamat si Loy sa tatay niya. Masarap palang sumama sa munting tricycle nito. Marami silang nakausap na mga tao at lugar na napuntahan. Anong masasabi niyo sa kwento? Nagustuhan niyo ba? Katulad din ba kayo ni Loy na ayaw sumakay sa tricycle nung una? Buti na lang, nakasakay rin si Loy sa tricycle. Dahil doon niya nakita na hindi naman pala dapat maliitin ang tricycle at ang tatay niya. Naaalala niyo pa ba ang mga pangyayari sa kwento? Sino ang unang sumakay na pasahero sa tricycle? Ang estudyante! Tama! Siya ang unang sumakay at ibinaba sa paaralan. Sino naman ang kasunod na sumakay? Yung nurse? Hindi siya ang kasunod na pasahero. Subukan mo uli. Ang ale. Siya ang kasunod na sumakay at nagpababa sa palengke. Magaling! Tama ang ali nga. At ang huli ay... Yung nurse na bumaba sa may ospital. Mahusay! Naalala mo pa ang pagkasunod-sunod. Kayo, tama rin ba ang mga sagot nyo? Alam mo ba kung sino nakita ko roon, Ali? Sino po? Si Mang Alan. Naaalala mo po ba siya? Kaibigan namin si Mang Alan. Inihahatid niya ang mga tao sa kanilang pinupuntahan. Ano sa tingin nyo ang trabaho ni Mang Alan? Usog-usog na lang para makaupo yung iba. Ano sa tingin nyo ang trabaho ni Mang Alan? Driver. Isang driver ng jeep si Mang Alan. Ang husay! Alam ko na, magpapahula pa ako sa inyo ng trabaho ng ibang kakilala ko. Hulaan nyo kung anong trabaho nila. Handa na kayo? Ano kaya ang trabaho ni Mang Mario?
Alam niyo na kung anong trabaho ni Mang Mario? Ano? Tama! Karpintero! O sa Ingles, tinatawag siyang carpenter. Gumagamit siya ng lagari, martilyo at mga pako para makagawa ng mga bagay tulad ng upuan o kaya bahay kubo. Ito naman, sina Kuya Nong at Ate Leste. Mga suke! Suke! Bili na! Bili na! Mura lang dito! Bili na kayo! Bili na! Anong trabaho ni na Kuya Nong at Ate Leste? Tama! Sila ay mga tindera o sa Ingles, vendors. Maaga silang gumigising para ihanda ang panindang mga gulay. Minsan pa nga, maririnig mo sila nagtatawag ng Bili na kayo, mga suke! Suki! sila ay tindero at tindera. Magaling! Huli na ito. Ano naman ang trabaho ni Ate Ditas? Anong trabaho ni Ate Ditas? Tama, isa siyang guro o teacher. Tumutulong ang mga guro para may matutuhan at madagdagan ng kaalaman ng mga bata. Sila ang mga tumutulong sa atin sa ating pamayanan. Sabi ng M ay sabi ng M ay lahat ng titik may tunog. Sabi ng M ay Subukan nating isulat ang titik M sa hangin. M. tulad ng mais, Mindanao, at manok. Sabi ng S ay sabi ng S ay lahat ng titik may tunog. Sabi ng S ay Ngayon, isulat naman natin ang titik S. S. tulad ng saging, suklay, at sisiw. Sabi ng A ay A, sabi ng A ay A, lahat ng titik may tunog. Sabi ng A ay A. Alam nyo ba kung paano isulat ang titik A? Madali lang! A. A tulad ng aso, araw, at aklat. Sabi ng I ay I, sabi ng I ay I, lahat ng titik may tunog. Sabi ng I ay I. Ganito naman isulat ang titik I. I. I tulad ng ibon, itlog, at ilong. Sabi ng O ay O, sabi ng O ay O, lahat ng titik may tunog. Sabi ng O ay O. Ang titik O ay parang bilog. Parang ganito. O. O tulad ng orasan, okra, at ospital. Ngayon, alam niyo na kung paano isulat ang mga titik na may tunog na A, I, at O. Tapos na tayo sa mga tunog ng titik. Ngayon, hulaan naman natin kung ano ang nasa larawan. Nagsisimula ito sa tunog na
Madalas nilang gamit ay karayom at sinulid. Sa kanila tayo nagpapaayos ng mga damit. Mananahi. Ang susunod na salita naman ay nagsisimula sa tunog na S. Sila ang nagpapanatili ng kapayapaan sa ating bansa. Sila ang tagapagtanggol ng mga Pilipino. Sundalo. Ang kasunod ay uri ng sasakyan. Mabilis at maingay. Sasakyan na sumasagip ng buhay. Mahulaan niyo ba kung ano ang uri ng sasakyan na sa tunog na nagsisimula? Ito'y ambulansya. Ito ay salitang nagsisimula sa tunog na I. Sila naman ang maasahan sa pagpapatayo ng mga bahay at gusali. Inhinyero. Ang kasunod ay isang lugar na nagsisimula sa tunog na O. Mga taong may sakit dito dumarayo. Mahuhulaan niyo ba kung ano ang lugar na sa tunog na O nagsisimula? Ang lugar na ito ay O. Ospital. Si Aling Mila ay mamimili sa palengke. Samahan natin siya. Kailangan ni Aling Mila ng 5 mais. Tulungan natin siyang magbilang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais. Bibili rin siya ng 5 saging. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saging. Atis naman ang kailangan niyang bilhin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atis. Ngayon, kayo naman ang magbilang. Kailangan ni Aling Mila ng 5 itlog. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itlog. At panghuli, kailangan ni Aling Mila ng 5 okra. 1, 2, 3, 4. Parang kulang. Ayun! Nahulog pala. Bilangin natin uli. 1, 2, 3, 4, 5. 5 okra. 5 mais. 5 saging. 5 atis. 5 itlog. At 5 okra. Tapos nang mamili si Aling Mila. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa kanya. Ano kaya pwede nating gawin? Alam ko na. Naaalala niyo ba ito? Ang mahiwagang kahon! Tama! Ang mahiwagang kahon. Ang kahon na nagbibigay sa atin ng kung ano-ano! Ano kaya mabubunot natin ngayon? O kahon-kahon, bigyan niyo kami ngayon ng surpresang gagamitin sa aming likhang sining! Ano to? Isa itong paper plate. May naisip ba kayo na pwede natin gawin dito? Pwedeng gamitin pag tayo ay kumakain. Tama! Pero ano pa kaya?
pwede mag-painting. Oo nga! Pwede tayong mag-paint at maghalo ng iba't ibang kulay. May iniisip ka pa ba? Pwede rin tayong mag-drawing. Uy! Maganda yun ha! Dahil gawa ito sa papel, pwede tayong gumuhit ng tao, hayop, o kahit ano rito. Diyan nakadrawing kung anong gusto nating maging. Halimbawa, sombrero ng bumbero kung gusto mo maging bumbero. O kaya, sombrero ng nurse kung gusto mo maging nurse. Magandang idea yan! Simulan na natin! Gagamit tayo ng mga paper plate, gunting, pandikit, at mga pangkulay. Simulan natin sa pagguhit sa paper plate. Maaari ninyong iguhit kung ano ang gusto ninyong maging paglaki ninyo. Pagkatapos, gugupitin natin ang ating iginuhit. Paalala, magpatulong sa nakatatanda sa paggamit ng gunting. Handa na ang ating mga iginuhit. Pwede na natin itong kulayan. Maaaring gumamit ng kahit anong kulay na gusto ninyo. Pagkatapos, idikit natin ang ating iginuhit sa isang mahabang papel. Gaya nito. Ayan! Tapos na ang ating sombrero. Pati nga ng gawa nyo, Teacher Ay at Ali. Ito po naman ang ginawa ko. Ako, gusto ko rin maging chef. Siguro magaling ka magluto, no? Mahilig po akong magluto. Ikaw naman po, gusto mo maging painter. Oo, gusto ko rin maging painter. Kayo, gawa rin kayo ng ganito. Kayang-kaya niyong gumawa ng ganitong sombrero. At pag may oras pa kayo, gawan niyo rin ng inyong mga kaibigan o mga kasama niyo sa bahay. Gagawan ko po ang nanay at tatay ko. Siguradong matutuwa sila. Maraming salamat sa inyo. Nagkasama-sama na naman tayo ngayong araw. Oo nga nakakatuwa! Anong paborito nyo sa mga ginawa natin ngayong araw? Masaya nga iyon. Ikaw, Teacher Aya. Paborito ko ang binasa nating kwento tungkol sa tricycle driver na si Tatay Loy. Ikaw, Ali? Ako po, gusto ko po yung nagsulat tayo ng mga titik at inaral ng mga tunog. Sa susunod, marami pa tayong gagawin at pagkukwentuhan. Magkita-kita ulit tayo. Hanggang sa muli! Paalam, salamat kaibigan. Ako'y masaya na ikaw ay nakasama. Isang padyak, isang palakpak, sabay kaway ng kamay. Sa muling pagkikita, ako'y maghihintay. Paalam, salamat kaibigan. Ako'y masaya na ikaw ay nakasama. Isang padyak, isang palakpak, sabay kaway ng kamay. Sa muling pagkikita, ako'y maghihintay. Munting mga kamay, sabay-sabay, ikaw ay hahakbang, tatakbo, makikinig sa mga kwento. Paligid ay pagmasdan, kay raming matutuklasan. Ang kaya nating isipin, makakaya ring gawin. Sa kinder, yes, lahat ay kasali. Sa kinder, yes, walang mahuhuli. Magkasama sana tayo palagi. Yes na yes, ito ang kinder, yes. Ang kinder,